criminal about the fact na nag-endorse ang mga congressmen sa impeachment complaint. Basin, mapangutana pa na dito sa impeachment court na nganong sa pag-endorse sa kongresista sa impeachment complaint, nganong naabot dayon ka na, nahimo dayon ka na siyang articles of impeachment. Kaya ang argumento, kung mag-endorse ang congressman sa impeachment complaint, kinihanlan, kung endorsement lamang na siya, muagi usa ka na siya sa Justice Committee sa House of Representatives. So if it is just merely an endorsement sa mga kining 188 ka congressmen na nagpirma, if that is mere ang argument, if that is merely an endorsement, dapat giagi usa ka na sa Committee on Justice. Dini dapat siya mahimong diretsyong articles of impeachment na madiretsyo nimo sa Senado. Mao na ang medyo legal issue po diha. Now, whether or not itakel ka na sa Senate pag-abot sa January 16 is entirely up to the Senate. So, mao kini ang gina-argue karon sa panig ni Chief Justice Corona na i-take up usa nato kining maong issue if kung ang gipirmahan ba sa mga kongresista is merely an endorsement or ang gipirmahan ba nila is a verification of that complaint. Okay, kung verification of that complaint, you have to show that it was really verified. Kung endorsement lamang siya, ang pangutana diha is, kung endorsement lamang ba, kinihanlan pa ba moagi sa proseso dito sa Committee on Rules or pwede na ba na idiretso sa Senate? Okay, kalabot gihapon sa kontrobersya nga nagtuyok nining impeachment, Congressman Carlo. Ang House Panel of Prosecutor gibalik-balikan nagbuyag sa mga senador kuna senator judges, no? O sa ilang pagyagyag sa mga ebidensya ngadto sa publiko ay pa dunggon ang kung muuyon ka ba nga dunay nahitabong paglapas sa ilang pagyagyag sa mga giingong mga ebidensya, Congressman. Muuyon ba ko nga adunay mga pagyagyag sa mga ebidensya yantong mga pipila katong kasabaan sila sa Senado. Gisabihan sila sa Senate, no? Well, sa legal practice manggod, in a ordinary court case, no? Yes. Basta nagsugod na gani ang trial or nagsugod na ang kaso diha sa korte, ang practice magud natay ginatawag na sub judice na siya. So in other words, it is already under the scrutiny of the judge of the judge and the court, no? So kung magsugod na siya or under na siya sa jurisdiction sa korte, ang practice sa mga abogado is dapat dili na pwede maghatag og mga comments, no? Likay ka na sa paghatag og mga comments, likay ka na sa paghatag sa pagsulti sa mga ebidensya, pagsulti sa sa panig sa imong kliyente, etc. Ang reason for that is dili nato gusto na maimpluwensyahan ang judge, di ba? Kailan ka mapailan kag kaso, human mogawas ka sa mga TV, sa mga mantalaan, sa mga radyo, magpa-interview ka para imong isulti ang tanang mga ebidensya nimo. So, kung mao na siya imong buhaton, murag ginagamit na nimo ang media aron ma-impluwensyahan ang huwes diya sa korte. And masamok pod kay kung ang prosecutor magpadala magpahayag na sa iyang mga argumento unya ang defense maghatag pod di mahimo nang maghimo nang gibutang pa man sa korte kung diha naman sa ere sila naglalis nag-away. So ang practice in among lawyers is basta magsugod na gani ang under na gani sa jurisdiction sa court dapat quiet at tanan. Now mao po dapat na ang practice diri sa impeachment. Labi na tungod kay ang mga judges are senators elected by the public. And tungod kay elected sila sa publiko ug elected sila nationally, no? Syempre, mas labaw pang maka-impluwensya ang public opinion sa ilang desisyon. So more so dapat dinhi kung impeachment ng atong ginahisgutan, dapat
wala na'y magsaba. No? So, I think it was proper na gi-call ang attention sa mga prosecutors na medyo nag-out of bounds na mo. No? And I think, ang akong opinion at our House prosecutors should also respect katong warning or pag-call ng attention sa Senado. Because we have to understand, parehong sa usa ka pamilya lamang kita, no? Ang House of Representatives ng Senado, pareho min nasa legislative branch. So I think we have to give due respect sa atong big brother diha sa Senado. So basta ang big brother na ganit nato ang nagasulti na, oy, ops, medyo kinahanglan na medyo behave usat ta. Kinahanglan di usat ta paggawa sa atong mga ebidensya kay medyo dili maayo tanawon. Basta na ang big brother na ganit nato ang nagasulti sa ato dinhi sa House of Representatives na medyo teka muna tayo dito ha. Dapat, I think we should give due respect. And maayo man po na pag-handle sa Senado no. Na pura gi-call attention lang na ops, medyo tama na yan ha, parang hindi na maganda tingnan. And kasi pwede naman pagalitan, hindi man pinagalitan sinabihan lang na teka, wag muna kayong magsalita kasi mag-start na ang trial. Pero kung wala to sila na patuo, Congressman, pwede sila mag-contempt. Mauna siya ang medyo gawas karon no. Ang nahitabo karon na nag-file og contempt no. Dito sa Supreme Court. Asking the Supreme Court to cite them in contempt ang atong House prosecutors tungod kay nagpagawas sila sa mga ebidensya diha sa media. So, ang question ako dinhi is, does the Supreme Court have jurisdiction over the House prosecutors to cite them in contempt? No? Na ang ginahisgutan man nato kining impeachment trial. Ang tubag pod is naay jurisdiction because remember, dunay gi-file na kaso sa Supreme Court asking that the Supreme Court dismiss the impeachment complaint tungod kay infirm or daghan siya mga errors and infirmities ug wala siya magsunod daw kuno sa atong 1987 Constitution ug sa may nakabutang dito sa atong 1987 Constitution. So, legally defective. So, gifailan nila dito sa Supreme Court. So, ang argumento, naanay jurisdiction ang Supreme Court over the representatives of the House prosecutors nato. So, ang mag-decision po ni Ana will be the Supreme Court. So, dili po ta maka-speculate kung unsay decision sa Supreme Court. Congressman Carlos, sa sobrang pagahin o panahon ngadto sa impeachment trial, wala ba ikaw maguol nga mapiktuhan ang lain pang mga gimbuhaton diya sa Kongreso, hilabi na sa posibleng mahimong langan sa paghatag og serbisyo publiko ngadto sa daghang mga distrito, Congressman? Sa tingin ko naman, hindi naman maapektuhan in terms sa legislative work, the House of Representatives can continue to function. Kay dili man maapektuhan ang among schedule, kay lagi ang medyo maapektuhan lang din is the 11-man prosecuting panel. Sila lang. Kaming mga miyembro sa House of Representatives, makapadayon mi sa among trabaho. Whether it's in the House of Representatives or in our respective districts. Kung na may maapektuhan ang Senado, no, kay medyo matunga ilang oras o ang ilang panahon. So, in terms sa among legislative meal, syempre kinihanlan kunyari magpasar og balaod ang House of Representatives, amo man ang ipadala sa Senate para ang Senate maghimog pud counterpart ug ipasar pud nila. So, ang basic ang mahitabo lamang ani is within the 6 months kami sige migpasa og mga balaod. Pero mas stack up siya dito sa Senado. So, medyo diha lang medyo magka-problema. But granting kung pananglitan 6 months lamang ang impeachment trial, siguro ang pinaka-importante naman na hindi maapektuhan dito is ang budget Yes. So anyway, budget hearing naman starts after the State of the Nation address ng presidente naman
So maybe no, if 6 months talaga ang sinasabi nila ang impeachment trial will finish in 6 months. Before the State of the Nation address ni President Noynoy Aquino, which is 4th Monday of July, hopefully tapos na impeachment. Whether guilty ba, o acquitted ba, or convicted ba. No? Within 6 months, before the State of the Nation address. So medyo hindi rin, kung ganun nga ang schedule, hindi maapektuhan ng ating budget hearings. So, yun ang nakikita ko. Okay, Bert, una kumungutan na Congressman Carlo Nograles, kabahin sab sa gingon nga pagbansay-bansay diya sa 1st District, kabahin sa livelihood, at tinaon, naroon kini, uman sa duga mga pahinambit. Kalambuan, dalat mo na! Maayong adlaw, ani na pod ang inyong programa ang Tatak K. Mataghangyo sa atong mga kaigsuunan ato dayon kini nga ginaaksyonan. Sama na lang sa medical mission dinhi sa Barangay Balyok. Simple mga balatian sa mga hamtong ug kapatanunan tungod sa pabag-ug-bagong panahon atong solusyonan. Sa pakigtambayayong sa ato mga volunteer doctors ug nurses gikan sa SPMC kini na mahimong posible. Dako kayong tabang alang kanamo labi na nga mga katong walay ikapalit og tambal, dako kay ikatama. Nagpasalamat niyo kog dako kay Congressman Nograles nga ihapon din taon mingi tagaan pagtaga diring mga taga-Bagyo. Dako kay siya tabang kay kuan sa tambal palang daan, dili na gud nimo palit, libre na gud siya gihatag sa amoa. Dako kay akong pasalamat sa iyang tabang pinaagi aning Uplan Kalusugan. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Maayong adlaw, ani ano pod ang inyong programa ang Tatak K. Dili lalim ang pag-amping sa kaanyag nga muluntad, busa nahimo kining prioridad sa mga kababaihan karon. Ug kini na mahimo pinaagi sa beauty care training nga atong gihatod dinhi sa Barangay Bago Galera. Bag-ong estilo sa buhok, paglimpyo sa kamot ug tiil, ilang nakatunan ug mamahimo nilang gamayng negosyo. Sa akong natunan karon i-share na ko ni sa ko ang mga friends o kaya sa akong mga silingan kaya pwede po na ako sila tagaan og free na magpa pedicure, manicure para makadungang kaalam sa among mga asawa para makakatun mi makatabang mi sa among asawa. Daghan kay salamat kay Congressman Carlo Nograles tungod kay bisan 5 wala mi nagasto tanan libre. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, dalat mo na! Balik na diri sa atog kalambuan daratanan o siyempre obinigyapon kami diri sa atog pataguban kauban gyapon si Gilbert Bitoy Villasos ato gyapon dinapit Congressman Carlo Nograles. Congressman, among namatikdan nga ang botan sa 1st District naghimo og mga livelihood training dito sa Matina Crossing niya nga syudad sa Davao. Pabor sugili daw mi Congressman may kalabutan sa mga proyekto. Ang kining initiative nato din sa Matina Crossing, nakakuha kita og mga private sector na nagpartner sa among opisina na maghatag og kining livelihood project para sa mga kababaihan diha sa Matina Crossing. Ang nahitabo man gud ani kining usa ka private sector group na ngita sila og community na pwede nilang tagaan og livelihood training. Nya nag-coordinate sila sa among opisina na para kami daw kuno ang mangita og kinsa mahimo pwedeng i-identify nga mahimong beneficiaries sa ilang livelihood training program. So nalipay ko na natagaan tag higayon na maka-partner sa ka-private group para makahatag sila community service in terms sa livelihood. So, ang gipili namo was Matina Crossing tungod kay organized man ang mga kababaihan dito sa Matina Crossing. And sayon lang pud kaayo ang venue kay naamantay gihimo, gibuhat na gipatukod nga barangay hall diya sa Matina Crossing. So, para magamit po nato ang barangay hall nato and of course para matabang po nato mga kababaihan sa Matina Crossing, moto siya ang among gi-identify. So, nalipay mi na isulod ang private sector, na private sector initiative, nagpartner sa among opisina para maghatag og livelihood training sa mga kababaihan. So, hopefully this year, mas madugangan pa ang kining mga private sector na mga companies or mga private sector na
bisan mga NGOs na gusto maghatag og mga livelihood training sa mga kababaihan o bisan pa man kinsa diha, hopefully mas daghan pa ning makipag-partner sa amo para mas daghan pa ang among matabangan. Gawas niyan Congressman Carlo, sir, doon na po'y pagbansay kung unsa ang paggama o banig o kon mat waving, no? Dito sa Barangay Balyok nga imong gipahimutang. Apil ba sa imong programa nga mahatagan sila og panginabuhian, sir? Yes, ang naitabo diha sa Balyok actually nakipag-meeting ako sa Department of Trade and Industry, ang DTI. And then nag-ingon ang mga taga DTI na ang nindot na project na livelihood na pwede natong buhaton is kining mat weaving. Karon ingon magud nila na nangita sila og area sa first district na pwede nato tagaan og kining mat weaving na livelihood. So ingon nako, asa ba ta makakuha og materyales para sa mat weaving? Buri man daw, pwede buri, pwede romblon. Ang ingon sila, daghan man daw ang mga buri og bisan romblon diha sa Turil. So yun ako, ang pinakaduol na barangay diha sa Turil is ang Barangay Balyok. So, gi-identify na mo ang Balyok, gi-identify po na mo kung kinsa ang nagpapili mi, nagpatabang mi sa barangay actually, sa pagpili sa mga pwedeng moapil sa atong livelihood. Nya, ang gipili ka namang bulanon. Kaya siyempre, ingon nila na ang mga bulanon daw, how daw na sila maghihimo og mga banig, no? Bisan dito pa sa Bohol, di ba? So bisan katong mga bulanon na naan diri sa Davao City, motong diha sa Balyok, moto ang gipili tungod kay medyo diha man daw sila hawod. So gipili ang mga bulanon dito and then naglaunching ni sa mat weaving sa Barangay Balyok. And then nalipay ta kay nagmalampuson man ang mong project. Maayo gitudloan nato sila mat weaving. Then ang sunod na step na pud ana nag-graduation naman, tagaan nato sila og mga certificates. Ang sunod na pud ana is mangita na pud tag paagi na makakuha tag mga similya sa romblon ug buri para didto nato ipatanom sa Balyok kay para na sila'y makuhaan og raw materials. So magpatabang na pud ko diha sa Department of Agriculture para makakuha tag mga similya para sa buri ug romblon. Nya tam na nato diha sa itanim nato dito sa tanom nato dito sa Barangay Balyok kay para naa na sila ready supply. Okay. Mao to siya ang nakita nako sa kapamantalaan na kaubangsan nga nindot kayo mo pag-export gyud ang ilang ipambuhat dito nga mga bag, mga paypay unsa pa to dito. Bulanon na nagkama. Bulanon. Bulanon ka ba? Okay. Masulti ba nimo Congressman kanus ang nagsugod kining imong proyekto sa paghatag og panginabuhian og matansya ba nimo kung pila na og unsa kadaghan na ang nakabenepisyo niini, sir? Sa Oplan kabuhayan nato, dugay naman talaga gikan pa sa panahon pa ni Speaker Nograles na Chief of Staff pa ta. Diya naghahatag na gitag mga kabuhayan projects, no? Sa unang panahon, ang gihatag nato was culinary training. And kini pagluto-luto, morning para matabangan ang katong mga nay karinderya or nay plano maghimo or magpatukod magkananan